emoji. Ito na, may tumawag na agad. Hello! Hello, good morning. Hi, good morning. Sino to? Si Sari po. Hi, bye! Sari Lerma, saan ka nga ulit nakatira, Sari? Commonwealth. Commonwealth, Quezon City. O, Sari, anong ate Yeah. napatawag ka? Babatis na, kaya lang may isi-share ako. O, sige, unahin mo muna yung bati mo. Mamaya na, mahaba yun eh. Ay, marunong pa siya sa akin. Iba! Sige, sige. O, Sari, ano ba ang ate? Ba't napatawag ka? Ayun nga, kasi yung isi-share ko, hindi tungkol sa akin, tungkol sa kaibigan ko, tapos sa pinsan niya. Oy, kaibigan mo at pinsan niya. Oo. Actually, may Teka! Para may naaamoy ako. Sige, Sari Lerma. Mabilis na kwento, ha? Kaya naman, Sari Lerma, i-share mo na! Ayun. Yung kaibigan ko, itago na natin sa pangalang Sophie. Sophie? So si Sophie, yes. Si Sophie, may pinsan siya. Sa father side tsaka mother side. Yung sa mother side, first cousin niya. Tapos yung sa father side, parang mga third cousin na ata yun. Yung pinsan ni Sophie ay lalaki o babae? Both lalaki. Both? Yeah. Both. Okay. Dalawa yung pinsan niya. Sa side ng tatay niya at side ng nanay niya. Tama? Yes, Okay. yes. Tuloy ang kwento. So doon tayo muna sa doon muna tayo sa mother side, Sa dun mother sa first side. cousin. Oo. Parehas na lalaki to, ha? Sige. Yes, yes. Ako Kasi to. itong guy, palagi siyang nakatira. I mean, palagi siyang palagi siyang bumibisita every occasion. Kasi yung pinsan niya is parang may work sa Makati. So yung friend ko si Sophie, nakatira dito siya sa Manila. Malapit so, lang. Sila lang yung kamag-anak yung kaibigan ko si Sophie. Tapos di yun anong nangyari to nung mahal na araw. So after nung mahal na araw, bumalik na sa, 'di ba, normal na. So nagtrabaho na ulit yung pinsan niya. Parang nagbakasyon lang yung pinsan niya doon. Ay yung pinsan niya kay Sophie. Oo. Tapos anong nangyari? Kinabukasan parang nag-chat yung itong pinsan niya sa kanya. Tapos parang nag-confess na gusto niya yung kaibigan ko. Huh? Oo. Teka lang, saglit. Yung parang- Saglit. Itong pinsan niya sa side ng mother ay pinsang First buo niya. cousin. Oo. Okay. Nag-confess siya na gusto niya si Sophie. Oo. Okay. Tuloy ang kwento. Kasi bago nangyari yun, parang nagpaligoy-ligoy muna yung pinsan niya na, uy, may boyfriend ka na ba? Di syempre, nagsabi si Sophie na wala pa, ganyan. Oo, yung mga Gusto ninja mo bang move. maranasan? Ganyan. Oo. Parang ganun. Oo. Tapos, ayun nga, nag-confess yung pinsan niya na gusto kita. Tapos, parang wag mo sasabihin sa iba. Gusto ko na magkaroon tayong secret relationship. Huh? Oo. Tapos anong nangyari, syempre aware naman si Sophie na bawal yun. Oo, Ganyan. that's Inisip wrong. na lang niya na, chat lang naman yun. Inisip niya na, baka lasing lang to, ganyan. Oo. Pero kapag kinukwento niya sa amin, parang may galit siya. Kasi syempre, syempre pinsan mo ko, ganyan. Tapos Oo. gaganyanin mo, di ba? So ayun, parang inisip niya na, anong gagawin niya, paano niya to sasabihin sa magulang niya. Okay. O next naman tayo doon naman sa side ng tatay niya. Doon naman sa yung third cousin na ata yun. Third cousin. Eto, hindi naman, never pa sila nakikita. Parang, naano lang sa Facebook na nagandaan siya. Parang first time niya ata nakita yung si Sophie. So, ayun naman, parang hindi totaling may gusto. Parang nagpapahaging-haging lang. May gusto, ibig sabihin parang humahanga lang. Oo. Pero hindi naman siya doon nag-confess. tayo Oo, pero yung pinaka-worst dun talaga sa side ng mother niya. Okay. Yung sa first cousin niya. Anong kwento ni Sophie sa'yo? Kung ano daw Ayun. anong plano niya, anong naramdaman niya, anong nag-confess sa kanya yung first cousin niya sa side ng nanay niya? Nung una natakot siya kasi syempre parang Paano? kapag
kapag sa mga occasion, nandun yung pinsan niya. Nakikita syempre, sila. Parang, dikit ng dikit, ganyan. Mm-mm. Tapos ito, ang sabi ko naman kay Sophie, bakit hindi mo sabihin dun sa mother mo, sa pamilya, ganyan. Mm-mm. Ayun, parang ang sabi sa akin ni Sophie, ano siya, naaawa daw siya dun sa pinsan. Kasi wala nang kamag-anak, sila lang. Mm-mm. Ang hirap nito. Mm-mm. Ngayon, Tapos huli. anong naging payo mo dun sa kaibigan mo si Sophie? Ay nga, sabi ko sa kanya na sabihin niya dun sa pamilya niya. Magulang. Ayaw nga niya kasi naawa siya dun sa pinsan niya. Baka walang matulugan, ganyan. Ganun? Oo. Anong problema ni Sophie? Ayun nga, yung parang paano niya ba maano tong pinsan niya na layuan na siya, ganyan, na hindi malalaman ng kamag-anak or ng parents niya. Alam mo, Tapos ito pang may worse pa kasing nangyari. Kasi ay. nung huli sila nagkita, ni family gathering, December yun last year. Ano nangyari? Tapos, naganap yung family gathering sa ibang bahay. So, ayun, may inuman, ganyan. Ano May nangyari nangyari nga? sa kanila. Ano? Teka. Ano nangyari? May nangyari sa kanila. Ano? Si Sophie Oo. at yung pinsan Pinsan. niyang buo sa side ng nanay niya, may nangyari sa kanila? Oo. Seryoso? Baka chismis Yeah, mo lang yeah. to. Hindi. Kasi, syempre, nung New Year niya sanabi sa Saglit, akin yun. saglit. Sorry. Sige. Inamin Yes. sa'yo mismo to ni Sophie? Kasi, isa ko sa mga pinagkakatiwalaan niya. Matagal na kasi. Ba't ginuwento mo sa amin? Hindi ko rin kasi, alam yung gagawin ko sa kanya. Worry ko siya. Di okay lang yan. Wag lang nang sabihin yung tunay niyang pangalan, okay? Okay, sige. May nangyari sa kanila. Ibig mo sabihin may nangyari, may one night stand, tama ba? Yeah. Oo. Oh my goodness. Tapos ngayon, itong si Sophie, nakatira sa Baguio. So, sabi ko sa kanya, makinig siya dito kasi para yung advice mo ba, maano niya. Okay. Ang hirap naman nun. Teka, Tapos ang reason pa nabigla niya, ako. kasi kaya siya nandun sa Baguio, ang reason niya, dun sa parents niya, hindi, ang sabi niya dun sa parents niya, parang mag-work siya dun sa Baguio. Pero ang totoo talaga is, parang ayaw niya makita yung pinsan niya. Yun talaga ang totoong dahilan kung ba't siya pumunta ng Yes. Baguio. Hindi para magtrabaho, kundi para magpakalayo-layo dahil sa nangyari sa kanila ng Nangyari. pinsan niyang buo sa side ng nanay niya na one night stand. Oo. Oh my goodness. Kaya nga ako lumapit na sa'yo kasi hindi ka magaling ko. Alam mo, Sari, kailan nangyari yung one night stand nila? Christmas Eve. Christmas Eve nitong December 2025? Yes. Oh. Tapos sinabi niya sa akin yung nung bagong taon kasi umuwi na, parang nagkakitaan kami. Teka. Itong kaibigan mo na si Sophie, dinatnan ba o may nabuo? Buti nga wala Ay, boring. Wala na yung pag-uusapan. Wala pa rin. Pero seryoso Ang tindi nun. Ang classic ng kaibigan mo Teka, ano bang pagkakakilala mo dito sa kaibigan mo si Sophie? Si Sophie ba, simpleng babae? Si Sophie ba ay isang babaeng... siya? What? Ano? Mag-gimmick siya. Ano? Mag-gimmick, mahilig sa mga bar, ganyan. Party girl! Yes. Certified? Oo. Sorry Kaya nagulat siya. Sorry sa mga ka-vibes natin na lalong-lalo na sa mga girls. Ito, POV ko lang naman to, tsaka sarili ko lang naman to. Si Tito Kiko mo lang naman to, ka-vibes. Hindi na siguro din nakakabagtaka
na yung posibilidad na mangyari yan kasi nga itong friend mo si Sophie ay party girl. Mm-mm. Tsaka nung nangyari sa kanila yun, nakainom ba to si Sophie? Oo. Nagulat na siya, parang dapat sanay na siya sa inom-inom eh. Hindi, nadala siya. Patay. Yun lang. Naku po. Sino pa nakakaalam bukod sa'yo? Ako lang talaga. Sure? Mm-mm. Feeling ko hindi. Kasi, hindi ako sigurado. O, tamo, hindi ka rin sigurado. Hindi ko ako Feeling ko hindi lang ikaw nakakaalam. Pero well, hindi naman yan yung argumento. Mm-mm. Ang nakakalungkot kasi dito, umpisa pa lang, alam niya naman kung ano yung bloodline niya. Kung ano yung relasyon nila nitong kanyang pinsan buo sa side ng nanay niya. Mm-mm. Pero, kahit ba, ako lang naman to ka-vibes Sari Lerma, ako lang naman to. Mm-mm. Kasi kung akong iinom, kung ako magkakarga ako ng alak sa katawan ko, ano't ano man ang mangyayari, kahit langung-langung na ako, alam ko ginagawa ko eh. Alam ko ang naririnig ko, alam ko ang nangyayari sa paligid ko. Kinabukasan pag nawala na yung amats, ikukwento ko sa iyo kung anong nangyari. Sir! Ang ingay. Teka. Di ba? Na parang, teka lang. Baka naman ginusto rin to ni Sophie, di ba? Ayoko naman mang-judge. Di ko alam. Kasi hindi namang mangyayari ang isang bagay, lalong-lalo na pasintabi po sa mga kababaihan. Hindi naman po mangyayari ang isang bagay kung hindi rin naman natin to ginusto at hinayaang mangyari. Di ba? Kasi hindi naman Sabi nga niya, pinilit lang daw siya eh. Ay, sis! Alam nyo mga kabays, yung mga nanonood ngayon at yung nakikinig, ito payong ano lang to, payong kapatid, payong ka-vibes mula sa Tito Kiko mo. Yung mga kababaihan na nagsasabi, gaya nito ni Sophie, yung kaibigan mo, Sari, sinasabi niya na pinilit lang siya. Kaya may nangyari sa kanila nung kanyang pinsang buo, parang kalokohan eh. Parang kahit kanino may kwento, walang maniniwala dito eh. Di ba? Mm-mm. Parang, hello girl, 2026 na yan pa rin ang dahilanan mo. Ano yan? Bigla mo binaba yung panty mo, tapos, di ba naupuan mo yung sausage? Isipin mo rin, di ba, Sari? Sana nakikinig to si Sophie, no? Susoplakin ko talaga to. Gigil ako dito. Di ba, sana nakikinig ka, Sophie? Ang pangit tignan kahit saang anggulo, kahit balibaligtarin mo ang mundo ninyo. Ano pang iaalibay mo at ano pa ang idahilan mo? Pinsan buo mo yun. Ang nanay mo at ang isa sa magulang nitong pinsan mong lalaki ay magkapatid. So ano be? Sophie, walang-wala na tayo? Naubusan tayo ng lalaki? Di ba? Mantakin mo, hindi lang isa, dalawa. Nagkataon na natuhog siya nung una. Baka may pangalawahan pa to. So ano, para lang makamot ka, hindi mo na iisipin kung kamag-anakan mo to o hindi, di ba? Parang, asan ang delikadesa mo, be? Nasaan ang respeto mo sa sarili mo bilang babae? Nasaan ang respeto mo sa mga magulang mo para pumayag ka na ibaba ang panty mo tapos may mangyari sa inyo? Kakainis kayo, nalulusa yung foundation ko, be. Ngayon, si Sophie pumunta ng Baguio. Nagdahilan na lang na magtatrabaho doon pero ang totoo naman palang dahilan niya ay lumayo siya sa lalaki. O ngayon, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Anong susunod na plano nitong kaibigan mo? Hindi niya alam kung hanggang kailan niya itatago yun.
Ay, hirap ha. Alam mo, alam nating lahat to. Mga ka-vibes na nakikinig ngayon, ay yung mga nanonood sa ating TikTok live at sa ating Facebook page. Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Walang pagkakamali ang masasabi mong tama hanggat hindi itinatama. Di ba? Hindi mo matatakbuhan ang isang multo ng nakaraan hanggat pinipilit mong takbuhan to at layuan. Hindi mo madidinayan. Hahabulin at hahabulin ka ng multo na nakaraan kahit ba sa huling hininga mo. Kasi hindi naman maitatama ni Sophie to kahit sa pumunta pa siya ng Baguio, pumunta pa siya ng Bataan, ng Batanes, at kung mga ibang bansa ka pa. Nangyari hindi dapat mangyari. Anong dapat mong gawin para maitama yung pagkakamali mo? At ang pagkakamaling ito ay hindi lang basta pagkakamali. Nasaan ang kahihiyan mo, di ba? Para gawin mo to. Huwag mo sabihin sa akin, Sophie, kung nakikinig ka, na ikaw ay nadala lang ng nararamdaman mo, nadala ka lang dahil kargado ka na ng alak. What the Di ba? Hindi dahilan yun para sabihin mo, nagawa ko lang to, pinilit niya lang ako kasi kargado na ako ng alak. Bobo yarn? Kalma, DJ Kiko. Di ba? Uy! Paano na lang yung mga magulang mo? Anong mukha na lang ang ihaharap ng mga magulang mo at ng mga kapatid mo, kung meron ka mang kapatid, pag kumalat yan sa komunidad ninyo? At ang pinakamalala ba dito, Sophie, papaano na lang kung meron pang nabuo? Ano yun? May anak ka na, may pamangking ka pa? Hindi biro, di ba? Hindi biro. At hindi siya nakakatawa. Ito yung pagkakamali na sa dinami-rami ng pwede mong magawang pagkakamali sa buhay mo, ito pa ang pinili mo. Hindi lang ito basta masasabi mong problema. Isa itong napakalaking problema. Ano ka ba naman? Para ka, di ba? Kating-kati yarn. Maubusan ng lalaki. Kahit pinsan, papatusin. Uy! Ano ba naman? In the first place, aware ka, alam mong pinsan mo yun. Alam mo na rin na nagpapahiwatig sa itong pinsan mo, sabihin na natin, ang mali dito sa kwentong ito ay yung pinsang lalaki. Eh di sana, si Sophie, siya na yung nagpakatama, di ba? Mali na nga yung lalaki. Di sana, pinili niya na siya yung maging tama. Pero dahil gusto niya rin yung pagpapahiwatig at pagpaparamdam ng pinsan niya lalaki, kaya nagdahilan na lang siya na pinilit lang siya at langulang siya sa alak. Kalokohan yun. Alam mo, Sophie, Sari, yung mga ganitong kwento, ito yung nakakapika sa totoo. Nakakapasar. Nakakapikon. Yung aware na siya pero ginawa niya para. Di ba? Kaya naman tayo nagkakamali sa buhay. Kaya naman tayo nakakagawa ng hindi maganda at pagkakasala dahil choice din naman natin yun eh. Huwag niyang sabihin sa akin, baka masampiga ako siya, di ba? Huwag niyang sasabihin sa akin na hindi, pinilit lang ako eh. Eh, ba't hindi ka nagsisisigaw? Ba't hindi ka nagpumiglas? Di ba? Kung pinilit ka lang pala. Pero dahil gusto mo rin, kaya bumigay ka, binaba mo yung panty mo. Kainis to.
Uy, sa totoo, umakit ang dugo ko sa ulo. Nainis ako. Totoo? Ano ba Tinanong naman? ko pa nga siya, eh. Tinanong ko siya kung ano, willing ka bang i-share 'yan? Oo daw, kasi baka nag-a-aside sa kanya baka may iba pang nakaranas ng ganyan. Ilang taon na nga 'to si Sophie? 32, Diyos ko muna, mga 32. Sophie, kumpleto na yung buhok mo sa katawan. Pero yung isip mo, Diyos ko naman, dinaig ka pa na mas nakababata sa'yo. L na L yarn? Uy, ano? Tara. Buti pa yung kakilala ko si Carl eh. Kahit anong pilit eh. Wala. Hindi tumatago sa mga babae sa kanya. Pero ito, ano? May nakita ka lang nagwawasiwas ng sausage, bumibigay ka na. Matanong ko nga, Sari, ito bang si Sophie okay naman yung pamilya niya, yung pinanggalingan na nanay at tatay? I mean, hindi naman ba sila broken family? Hindi naman, kaya lang kasi walang time yung family, parang kanya-kanya sila. So, ang mas maraming time siya sa amin na mga kaibigan niya, ganyan. Sa akin na palagi niyang sinasabi ng problema. Ayoko namang mangialam sa kanila na, "Ay tita si ano ganito." Mas maganda kasi kung manggaling sa kanya. Alam mo, dapat tong tropa mo si Sophie, huwag niya nang hintayin. Nagawa mo na ng isang beses, huwag mo nang ulitin. Di ba? Pero kung sakasakali na mauulit pa to, wala na. Choice niya na yan. Choice niya na. At kahit sino pa, kahit Tito Kiko mo pa ang kumausap sa kanya, mga magulang niya, wala na rin. Senseless na lang ang lalabas sa mga bibig namin. Dahil by choice, gusto niya yung ginawa niya. Diba? No ifs, no buts. Ang mali ay mananatiling mali. At ang isang mali ay hindi maitatama hanggat hindi itinatama. Kung nakikinig ka ngayon, Sophie, sa edad mong 32, siguro naman naiintindihan mo na to kahit Tagalog. Di ba? Mali ay mali. Huwag mo nang i-justify. Huwag ka na mga twiran, huwag ka na mag-alibay. Na pinilit lang ako, nakargado lang ako ng alak, lasing lang ako. Walang tatanggap ng mga ganyan dahilanan. Siguro mas magandang gawin niya rin, hanggat maaga pa, i-confess niya na rin to sa mga magulang niya, lalong-lalo sa nanay niya, di ba? Para mas mabigyan siya ng mas accurate, mas malawak na paliwanagan. Dahil kung sino man ang mas nakakakilala dito kay Sophie, yan na yung kanyang mga magulang. Di ba? More than Kaya the lang friends. DJ Kiko, Oh. ang nire-reason niya talaga, ay gusto naman niyang i-confess talaga yan. Kaya lang, iniisip niya yung pinsan niya, na itong pinsan niya na baka walang matirhan, ganyan. Sis! Wala na siya dapat pakialam dun. Ay, Oo sus, nga. kakasabi ko lang no ifs, no buts, wala nang dahilan, walang alibay, wala siyang pakialam kung may titirihan yan o wala. Dahil ang concern dito, pag nagkikita nga sila, nagiging marupok sila sa isa't isa, hindi po pwede. Magpinsang buo, yung mga magulang nila magkapatid. Tapos may nangyari sa kanila, ano, hihintayin pa maulit pa. So hindi na pagkakamali yung gusto na yun. Dadahilan pa na baka walang matirhan.
Eh baka pag nagkataon, pati siya, palayasin ng mga magulang niya eh. Hindi parehas silang walang matitirhan. Tapos ano, uy, malungkot ako. Kasi pinalayasin ako ni mama at papa. Magsama na lang kaya tayo. Diba? Ano ba? Ilang taon na yung lalaki? 35. 35? Katatakutan niya pang mawala ng titirhan? Kalokohan? Ano yan, paslit? Yung anak ko nga 18, alam ang gagawin sa buhay eh. Yung pang 35, ano? Sari, kung sakaling makausap mo ulit tong kaibigan mo si Sophie, wag mo na i-sugarcoat. Sabihin mo mismo yung mga sinabi ko sa'yo ha. Ikwento mo sa kanya. Tamo nakakapanggigil silang dalawa. Isasend ko itong live sa O yan, ito. Itong Facebook live natin sa 92.3 FM Radio Manila. Send mo sa kanya. O ikaw, Sophie, ha? Alam ko, papanood mo to. Gigil na gigil ako sa'yo. Hindi ka nakapagpigil ng gigil mo. Kaya tuloy yung mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live tsaka sa TikTok, nanggigigil din talaga sa'yo nga ni. Gustong kurutin yung FF mo. May had yarn. Ay nako. Huwag ganon. Diba? Bago tayo pumasok sa isang bagay, sa isang sitwasyon, na hindi tayo sigurado, wag na lang nating gawin. Lalong-lalo na sa ganitong usapin ng relasyon at sa ganitong usapin ng sex. Di ba? Ang hirap nito eh. Wala na to. Hindi mo na mababalik, be. Hindi mo na pwedeng i-replay o hindi mo na pwedeng i-rewind. Nagawaan nyo na parehas. At kahit sa muntig ng anggulo, sobrang mali. Walang kinatama. Sophie, kung nakikinig ka, hindi pa huli para sa iyo na maitama mo kung ano yung pagkakamali mo. Ang mga magulang mong higit na nakakakilala sa iyo, sabihin mo na ang totoo, idetalye mo sa kanila, dahil ang mga magulang mo ang nakakaalam kung paano ang solusyon na po pwede mong gawin. Katulungin mo ang nanay at tatay mo. Di ba? Hindi ka pwedeng tumakbo kung kani-kanino, baka lalo ka lang mapariwara. Dahil yung iba dyan, pakiginggan nga kunyari. Di ba? Pero gagatungan ka pa. Uy, ma-sure ba yung pension mo? Baka pwede ang pagkikim. Mga ganon. Seryoso. Nasa Baguio ka ngayon, lumuwas ka ng Maynila. Magtapat ka sa mga magulang mo. Humingi ka ng paumanhin ng tao sa puso. At kung masabi mo na sa mga magulang mo kung ano yung pagkakamali na ginawa nyo ng pinsan mong buo, siguraduhin mo nang hindi ka na uulit. Dahil kaninong kahihiyan ba ang nasusugal? Hindi ba sa'yo? Kung meron man dito, ang talo, hindi yung pinsan buo mo, hindi yung lalaki, kundi ikaw. Dahil ikaw ang babae. Mas lalo pa, hihintayin mo pa ba na maulit yung ginawa niyong one night stand? Tapos may mabobuo? Sana kahit papano, dyan sa Baguio, nakapag-isip-isip ka kung ano ang tama at mali. Sana sa pagbabalik mo sa Maynila, may tama mo na kung ano yung mali. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo, bigyan mo ng dignidad ang pagiging babae mo, at igalang mo yung mga magulang mo. Yun lang naman, Sari. Nakakalungkot.
na may mga ganitong klase ng sitwasyon na pinipili nating pasukin, di ba? Pinipili nating panindigan, nakala natin sa una masarap sa una masaya. Pero hindi natin naisip yung magiging kalabasan nito. Sa tingin mo, kapag kumalat tong balitang to, sa mga may kakakilala sa kanya, tingin mo, re-respetuhin pa ba tong taong to? Hindi na. Wala na. Yun na yung tingin sa kanya na kahit ultimo, sarili niyang dugo, papatulan niya. Di ba? Sari, tulog ka na? Andito ako. Meron pa pala. Nakikinig lang. Nakaka-disappoint. Kaya para sa lahat ng ating mga ka-vibes, narinig niyo ang kwento ni Sophie? Maging aral sa atin ito. Isipin natin at lagi nating isa puso at isa isip na ang mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay ay refleksyon ng pagpapalaki ng ating mga magulang sa atin. At lahat ng pagkakamali ay hindi maitatama kung hindi mo aaminin ng buong puso at hindi mo gagawan ng paraan para ito ay maitama. Sari, kung nakikinig ngayon ng kaibigan mo si Sophie, anong gusto mo sabihin sa kanya bilang kaibigan? Ayun, bilang kaibigan at nakikinig palagi sa mga problema mo, ang i-advise ko lang is, ayun, yung paulit-ulit kong sinabi sa'yo na sabihin mo, magkaroon ka ng lakas ng loob na magsabi sa magulang mo kasi sila't sila pa rin yung tutulong sa'yo sa huli. Hindi ako. Ako, nakikinig lang naman ako pero yung the best advisor talaga is yung magulang talaga. So, sana maliwanagan ka at tama si DJ Kiko sa pagbalik mo, magkaroon ka na ng lakas ng loob para makapagsabi. Kasi, tatagal yan yung pagtatagong, malalaman din yan. Mas maganda kung sa ibang galing. Nakakalungkot kasi siya Sana pa man, di ba? sana lesson din to sa iba. Yun mo, hindi ako makapagsalita. Di ba? Parang, ang hirap ng ganun eh. Yeah. Yung hindi nga natin kadugo, mahirap na Yung pa kayang may blood related. Tama. Alam mo, Sari, yung ganitong problema kasi magsasanga-sanga to eh. Di ba? Magsasanga-sanga yan. Maraming madadamay. Maraming madudugtungang kwento. Mababawasan at madadagdagan. Kaya, Sophie, naririnig mo ang kwentuhang to. Gumawa ka na kagad ng paraan para maitama yung pagkakamaling nagawa mo. Hindi ka namin hinuhusgahan na isa kang masamang tao, no. Unang-una, hindi kita kilala. Ang amin lang, nakabase lang kami sa naging kwento ng kaibigan mo si Sari. Pero again, doon lang naman tayo sa basic ng buhay. Pag mali, mali. Pag mali, itama. At pag may tama, ibig sabihin may respeto. At pag may respeto, may pagmamahal. At ano man ang gawin natin sa ating buhay, pakikitungo sa iba, kung anong ginagawa natin sa paligid natin na nakikita ng ibang tao, yan ay refleksyon ng upbringing sa atin, ng ating mga magulang. At sa nangyari sa iyong ito, unang-unang masasaktan, Sophie, ay ang nanay at tatay mo. At saka sabi ko nga sa kanya... Ay, di ba pala tapos? Sabi ko nga sa kanya, nasabi niya sa akin. Siyempre, masasabi niya rin sa magulang niya. Na lang siya, parang naunahan siya ng loyalty dun sa pinsan niya. Loyalty?
Kasi ano 'di ba, parang kinakampihan pa niya yung pinsan niya na naawa siya. Kumbaga yun nga, baka mawalan ng tirahan kung sasabihin niyang totoo. Pag nakita ko 'tong magpinsan, kakaltukan ko 'tong mga 'to, eh. Ay naku. Nasabi na natin ang dapat ng marinig ni Sophie. Mm, Nasabi na natin kung anong dapat. Nasa sa kanya na yan. mm. Sophie, nasa iyo na ang bola. Komporme na sa'yo. Kung gagawin mo ang nararapat, kung gagawin mo ang tama. Lagi mo na alalahanin, babae ka. Ang babae, nire-respeto. At para marespeto tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, ang unang magbibigay ng respetong yan ay tayo rin. Sari, salamat sa pagbahagi ng kwento ni Sophie. Salamat sa Thank you iyo. rin po Oo. sa mga advice. At medyo mabigat talaga. At sana sa pagkakataon to, narinig ni Sophie o marinig pa lang niya yung mga payo natin para sa kanya. Sophie, hindi pa huli ang lahat, ha? Isipin mo si nanay at tatay mo kung paano sila masasaktan kapag pinatagal mo pa ito. Okay?